Isang magandang araw po muli sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral sa aklat ni Juan at nasa chapter 5, verses 30 hanggang 47. Ang ating pag-aaralan. At pinamagatan po natin itong Witnesses to Christ. Samahan po ninyo ako at ating pong basahin ang mga talatang batayan ng ating pag-aaral ngayong umaga. By myself I can do nothing. I judge only as I hear, and my judgment is just. For I seek not to please myself, but him who sent me. If I testify about myself, my testimony is not true. There is another who testifies in my favor, and I know that his testimony about me is true. You have sent to John, and he has testified to the truth. Not that I accept human testimony, but I mention it that you may be saved. John was a lamp that burned and gave light, and you chose for a time to enjoy his light. I have testimony weightier than that of John. For the works that the Father has given me to finish, the works that I am doing, testify that the Father has sent me. And the Father who sent me has himself testified concerning me. You have never heard his voice, nor seen his form. Nor does his word dwell in you, for you do not believe the one he sent. You study the scriptures diligently because you think that in them you have eternal life. These are the very scriptures that testify about me. Yet you refuse to come to me to have life. I do not accept glory from human beings, but I know you. I know that you do not have the love of God in your hearts. I have come in my Father's name, and you do not accept me. But if someone else comes in his own name, you will accept him. How can you believe, since you accept glory from one another, but do not seek the glory that comes from the only God? But do not think I will accuse you before the Father. Your accuser is Moses, on whom your hopes are set. If you believed Moses, you should believe me, for he wrote about me. But since you do not believe what he wrote, how are you going to believe what I say? Pagpalain nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulay-bulayan. Kahapon ay ating pinag-aralan ang pahayag ng Panginoong Hesus. Sinagot natin yung tanong kahapon na who is Jesus Christ? This is one of the most important question in life, hindi po ba? Because many people have opinions about Jesus. Some say he is just a good teacher. Others say he is a prophet. Some say he is just a historical figure. Pinag-aralan natin ang mga bagay na ito, pero natalakay din natin kahapon ang claim ni Jesus mismo that he is equal to the Father. Sorry po. Yun po yung tinapos nating pag-aaral yesterday. Pero alam naman natin kahit nanggaling sa bibig ng Panginoon ang kataga na he is equal to the Father because what he is doing is what the Father wants. And the work that the Father is doing is the same thing that the Lord Jesus is doing. Jesus gives clear pahayag o yung declaration that He is equal to the Father. Pero alam naman natin mga kapatid, ang pahayag na ito ay hindi rin natanggap ng mga leader ng Jewish religion. Kaya sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, sinabi ng Panginoon sa verse 30, continuation ng ating pag-aaral kahapon. Sabi ni Jesus, by myself I can do nothing. Wala naman kasi siyang ginagawa sa kanyang sarili.
na kanyang kagustuhan kung hindi ang kalooban ng Amang nagsugo sa kanya. Sa oras na ito ng ating pag-aaral, in this passage today, Jesus does not leave room for confusion. Ang Panginoon mismo ang nagbigay ng mga malilinaw na witnesses na nagpapahayag ng malinaw na testimonya about who He really is. Kaya in John 5:30-47, yung tekstong binasa ng inyong lingkod, Jesus presents witness. Witness after witness para patunayan that He is truly the Son of God. Mga kapatid, parang courtroom. Parang impeachment trial. Hindi naman po pwedeng kung kailan nandun ka na sa pagtatrial, doon ka palang maghahagilap ng iyong witness. Before the trial, meron ka ng mga witness. Patutunayan mo yung claim mo at patutunayan mong hindi ka nagsisinungaling. Si Jesus mismo, humarap siya sa isang pagsusuri ng mga tao kung sino talaga siya. At siya mismo ang nagpahayag ng mga saksi na magpapatunay kung sino talaga siya at kung ano siya. So the problem, my dear brothers and sisters, is not the lack of evidence. Katulad ng ginagawa ngayon sa Kongreso sa Pilipinas. Kung kailan nandoon sa naghahagilap ng mga witness, ang sabi nga nila, fishing expedition. Pero dito, nag-present si Jesus ng maraming mga ebidensya. Hindi ang ebidensya at kakulangan ng ebidensya ang problema. Ang problema ay ang hindi paniniwala ng tao kahit magbigay ka ng maraming ebidensya. Yan naman ang realidad, mga kapatid. Yung mga kampi kay Vice President Sara Duterte, kahit anong ipakita mong ebidensya, hindi sila makukumbinse. At yung mga naniniwala kay Pangulong Marcos na siya'y hindi adik, kahit mag-present kayo ng hair follicle test, hindi sila makukumbinse kasi ang puso ay hindi naniniwala. Ganon din sa Panginoon. Ang Panginoong Jesucristo, kahit na katakot-takot ang ebidensya na nagpapatunay na siya ay anak ng Diyos, mga himalang kanyang ginawa, mga patotoo ng mga taong nagpakita at nagpahayag na siya'y anak ng Diyos, ang problema ay hindi ang kakulangan ng ebidensya. The problem is the human heart's condition and the problem of unbelief. Kaya ang punto na ating pag-aaralan ngayong umaga, God has given clear witnesses about Jesus Christ. But people still reject Him because their hearts are unwilling to believe. Kaya tandaan ninyo, mga kapatid, malibang ang Diyos baguhin ang pusong ito, walang mananampalataya. Malibang ang Diyos i-regenerate ang puso ng tao, no one will believe Jesus. Unless the man become born again or experience regeneration, they will not see Christ. Because of sin, no one seek God, no one understand. Pastor, ba't pa tayo mangangaral ngayon? Bakit pa tayo magpapatunay sa talata ng aklat ni Juan? Kung talagang sino si Jesus, bakit pa natin ipepresent ang mga ebidensya? Mga kapatid, tandaan ninyo, hindi naman ako nandito para kumbinsihin yung mga hindi mananampalataya. Because I cannot do that. Kung ikaw hindi nananampalataya, naniniwala naman ako, kanina ka pa naka-scroll, lumipat ka na sa TikTok, lumipat ka na sa mga videos ng YouTube, hindi mo na ako pinakikinggan ngayon. Pero kung ikaw ay kabahagi doon sa binago ng Diyos, hinipo ng Diyos, ni-regenerate ng Diyos ang iyong puso, trust me, hahanapin mo si Kristo, hahanapin mo ang kanyang mga ginawa at kikilalanin mo siya ng lubos dahil sa kanya mo ilalagak ang iyong pananampalataya.
Pero prior to the regenerating work of the Holy Spirit, you cannot do that. Kasi eto na nga pong ebidensya. Sa kabila ng naipresent ni Jesus, yung claim na He is equal to the Father, hindi siya pinaniwalaan. Kaya ngayon, magpe-present pa si Jesus ng maraming mga ebidensya. At yun po yung ating topic ngayong umaga. Una, ang unang punto. Bago natin puntahan ang mga ebidensya, ang atin pong unang makikita, Jesus submits to the will of the Father sa John 5:30. Sinimulan ng Panginoong Hesus yung pagpe-present ng ebidensya sa pagpapatunay kung ano ang kanyang ginagawa. Ang sabi ni Jesus, by myself, I can do nothing. I judge only as I hear, and my judgment is just. For I seek not to please myself, but to Him who sent me. So dito, Jesus begins by showing His perfect obedience to God, to the Father. Ngayon ang tanong, anong ibig sabihin nito? What does this mean? One, Jesus is not acting independently. Hindi siya gumagawa, pumunta rito para sundin ang kanyang kalooban. In fact, kung matatandaan nyo, sa simula pa lang ng ministeryo ni Jesus, inalok na siya ni Satanas ng maraming mga bagay. Inalok siya na yung bato gawing tinapay. Inalok siya na lumundag sa templo at ililigtas naman ng mga anghel at siya'y sisikat dahil sigurado naman yon. Iingatan siya ng mga anghel. Inalok ni Satanas ang buong sanlibutan, lumuhod lang sa kanya. Meron bang sinunod si Jesus kahit isa? Wala. Because those things, yung pagiging sikat, yung gawin mo kung ano maibigan mo, gumawa ka ng mga himala at kung ano-anong mga bagay, hindi yun ang kalooban ng Ama. At yung makamit ang sanlibutang ito, hindi iyon ang kalooban ng Diyos. Kaya Jesus is not acting independently to the will of the Father. He is perfectly united with the Father. And everything He does is righteous and true. Can we say amen? Kaya kung titingnan po natin mga kapatid, ang katotohanan, Jesus is not just a man with opinions. Jesus is the obedient Son sent by the Father. Kaya bilang mananampalataya, tandaan ninyo, following Jesus means submitting to God's will. Because that is what Jesus did. Wala siyang ginawa. Ano ang term na ginamit niya? Ano ang term na ginamit ng Panginoon? Ang sabi niya, by myself, I can do nothing. So bakit yung mga pastor, kung ano-anong pinaggagawa ninyo? Kung ano-anong mga pinaggagawa ng mga pastor, ang unang tanong nga sa buhay ng isang pastor, kalooban ba ng Diyos ito? At ganun din tayo bilang mga mananampalataya. Following Jesus means submitting to God's will, not our own. Through faith, tandaan, says, Lord, not my will, but yours be done. Ito ang buhay ng Panginoon. Sa hardin ng Getsemani, ang pinakamatinding pagsubok ng kanyang buhay. Hindi yung tinukso siya ni Satanas, hindi mahirap yun. Sinabi nga niya kay Satanas, lumayo ka, Satanas. Hindi masusunod ang kalooban mo sa akin. Huwag mong tuksuhin ang iyong Panginoon. Ganong kadali tinaboy ni Jesus si Satanas. Pero ang kalooban ng Ama, hindi niya pwedeng hindi sundin. Kaya nagpupuyos ang kanyang damdamin sa matinding hirap na nalangin sa Getsemani. Ang pisikal na pangangatawan ay pagod, hindi lang sa ministeryo, kundi sa nalalapit na pagdurusa ng kamatayan sa krus. He prayed to the Father, Ama, may this cup pass before me. Pwede bang ang sarong ito ay lumampas na sa akin? Pero hindi ang aking kalooban ang masunod, kundi ang sayo. That is true faith. Kaya dito, ano sabi ng Panginoon? By myself, I can do nothing. For I seek not to please myself, but to Him who sent me.
Jesus is not just a man with opinions. He is the obedient Son sent by the Father. Kaya, ito yung si Jesus. Ito ang Panginoong Jesus. Kaya kung hindi mo pa lubusang nauunawaan at nakikilala ang Panginoong Jesus at ang tinanggap mo lang ay Kristong tagapagligtas nang hindi nakikilala ang Kristong ito, makinig kayong mabuti. Dito sa aklat ni John, ipinapakilala sa atin ng husto kung sino ang Panginoong Jesus. Kaya mahalaga ang mga pag-aaral, mga kapatid. Hindi natatapos ito. Because the more we get to know the Lord, the more we will grow. The more we will appreciate the salvation that we have. The more we can withstand the temptation of life. The more we can grow sa ating pagtitiwala. And then, ano na ang sumunod? Pagkatapos na sabihin ito ng Panginoon, pupunta tayo sa susunod na mga talata. Nag-present na ang Panginoon ng mga witnesses sa kanyang sarili at kung sino siya. So the first witness, the witness of John the Baptist. Mababasa natin ang verse 31 hanggang 35. Sabi ni Jesus, kung ako ang magtetestimonya sa aking sarili, my testimony is not true. Pwede nyo sabihin, ba't ganon? Nagbigay ka ng ebidensya para sa iyong sarili? Minsan, mga kapatid, kahit na anong patotoo natin para sa ating mga sarili, mas malalim at mas matibay ang testimonyo ng ibang tao kesa sa atin. Tama po ba? Kasi walang iniwan yan eh. Kung ikaw ang magpapahayag para sa sarili mo, pwede mong buhatin ang sarili mong bangko. Pwede mong itaas ang iyong sarili. Kaya si Jesus mismo sabi niya, kung ako magte-testify tungkol sa aking sarili, my testimony will bear nothing. It is not true. Kaya sa verse 32, sabi niya, there is another who testify in my favor. Merong magtestimonya para sa akin. At kilala ko, and I know at alam ko, na yung kanyang testimonyo para sa akin ay totoo. Bakit? Kayo nagsugo you have sent to John, and he has testified to the truth. No. So, ang una pong i-present ng Panginoon dito ay ang testimonya ni John the Baptist. Sabi niya, you have sent to John and he has testified to the truth. Pinatawag na ninyo si Juan eh. At si Juan mismo nagpatotoo para sa akin. So, tingnan muna natin, sino ba si Juan Bautista? Si Juan Bautista, a prophet sent by God. At ang sabi mismo sa bibig ni Juan Bautista, ang kanyang trabaho is to prepare the way for Jesus. And he clearly said, He is the Lamb of God. Amen? Kaya yung mga taong nandun, kilala nila si Juan Bautista. At yung mga naunang pahayag ni Juan Bautista ng pagpapakilala kay Jesus being the Lamb of God ay ang unang testimonya na ipinahayag ng Panginoong Jesus dito sa John chapter 5 verse 31 to 35. Kaya mga kapatid, kung tayo hanggang ngayon nagdududa kung si Jesus ba'y ang tunay na anak ng Diyos at si Jesus ba'y equal with the Father, si Jesus na mismo nagsasabi, I have witnesses. And my first witness is John. John told every one of you that I am the Lamb of God. Amen. Jesus is the Lamb of God. And that is in reference to what? To the Passover lamb of the Israelites in Egypt. Ano ba naging kaligtasan ng mga Ehipsyo, ng mga Israelita sa Ehipsyo? Ano ba yung ultimate sacrifice? Ano ba yung ultimate miracle na ginawa ng Diyos sa Ehipsyo para palayain ang bansang Israel? Hindi ho ba ang pagkakaloob ng kordero? Dahil kung wala yung kordero na yung dugoy ipinahid sa doorpost, hindi naman makakalaya ang Israel sa Egypt. Israel is a picture of sin. Pharaoh is the picture of the slave master.
alipin sila doon. At ang magpapalaya lang ay dugo ng kordero. Amen? So, John the Baptist present Jesus as that lamb. Kaya, even respected prophet like John the Baptist testified that Jesus is the Messiah. Jesus is the deliverer. Jesus is the anointed Savior. Let us notice. Tingnan po ninyo ang John 5:35. Sabi ni Jesus, John was a lamp that burned and gave light. Pero ano sabi ni Jesus continuously? You chose for a time to enjoy His light. Di ba nung nangangaral si John, hindi naman siya ang light eh. Siya'y lamp lang, lamp. Ano po? That burn. Pansamantala. And you enjoy His light. People like John, ano po? John the Baptist ay pinili ng Diyos for a time. Para lang magpatotoo sa upcoming Messiah. But when the truth pointed to Jesus, ano na nangyari? They refused to follow John. Ano po? Ang mga tao, nagsunuran kay Juan Bautista, madami siyang mga alagad eh. Pero nung itinuro na ni Juan si Jesus, wala na yung mga tao. So ano pong ibig sabihin nito? Mga kapatid, in application, tandaan ninyo, it is possible to enjoy sermon, Bible studies, or going to church, but still reject Jesus. Posible na marinig natin yung mensahe, katulad ng mensahe ni John. Ano ba ang mensahe ni John the Baptist? Isa lang naman. Yung susunod sa akin, siya ang kordero ng Diyos, wala akong karapatang magkalag ng kanyang panyapak, siya ang inyong pakinggan. Pero bakit ang mga taong nakikinig, hindi ginawa yon? Kasi they reject Jesus. They just enjoy the company of believers. They enjoy the company of John the Baptist. They heard John the Baptist preach. They heard John the Baptist do his studies. But the message continuously was rejected by people. Kaya posible mga kapatid yun, nagsisimba ang mga tao pero hindi naman tumitimo. Nakikinig pero hindi inuunawa. Naririnig pero hindi naiintindihan. Mga kapatid, the challenge is this. Don't just listen to truth. Believe it and follow Christ. Amen? Pag narinig nyo ang katotohanan, ilagay sa puso at sundin. Hindi pasok sa kanan, labas sa kaliwa. So, ang sabi ni Jesus, I have one witness. And I have many witnesses, but the first witness is John the Baptist. Second witness, makikita po natin sa John 5:36. The witness of Jesus' works. So yung aking ginawa, kung ang aking ginagawa, sabi ng Panginoon, sabi niya, kung si John hindi pa sapat, meron pa akong mas matibay at mas mabigat na witness kesa kay John. Pakinggan nyo ang John 5:36. Kung hindi sapat si John, I have testimony weightier than that of John. Ano daw yon? The very works that I am doing testify that the Father has sent me. So, sabi ni Jesus, pakinggan niyo mabuti, sabi ni Jesus sa mga tao, kung si John the Baptist na nagpapatotoo para sa akin, hindi pa enough na witness to prove that I am the Son of God, to prove that I am the Messiah, to prove that I am equal with the Father, to prove that I am the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kung hindi pa sapat si John the Baptist, meron pa akong witness. At ano yon? Lahat ng aking ginawa. The works that I am doing. Tanong mga kapatid, what are these works? Mula po sa John chapter 1 at ngayon nasa John chapter 5 na tayo, meron dalawang palatandaan ng ginawa si Jesus. Ano-ano yon?
Ang una ay, yung katatapos lang, yung sa Bethesda. Yung context nito, yung pool sa Bethesda, nagpagaling siya ng may sakit. Yung paralitiko na pinag-aralan natin kamakailan, yung nakikipag-unahan doon sa pool ng Bethesda, kung hindi nyo ito naiintindihan, balikan nyo po yung pag-aaral natin. Pinagaling yun ng Panginoon at yun ay second miracle. Ano po? Pagkatapos, raising the dead. Dito, hindi pa pinakita dito, pero sa ibang gospel, nagawa na ng Panginoon yon. Pero dito po, yung mga mananampalataya na Samaritano na nakakilala sa Panginoon, kinukonsider yon as miracle, mga patay espiritual, pero nakakilala sa Panginoon na buhay spiritually. At ano pa yung works ni Jesus? Performing miracles, like turning water into wine. These are not just acts of kindness. They are proof. They are signs that Jesus is from God. Take note mga kapatid, healing the sick, raising the dead, performing miracles, only God can do what Jesus did. Kaya hindi lang si John the Baptist, kundi yung mga ginawa ni Jesus, His works gave a proof and testify to who Jesus is. Kaya bilang application mga kapatid, the miracle shows that Jesus has power over sickness, sin, and death. He has that power, then He is worthy of your trust. Can we say amen? Kaya dalawa na ang nagte-testimony. Sino ang una? Si John the Baptist, witness. Witness number 2, yung mga ginawa ni Jesus, ayon sa verse 36. Napuntahan natin ang verse 37 at verse 38. Nag-present ng pangatlong witness ang Panginoon. At sino yung pangatlong witness niya? The witness of the Father. John 5:37-38, and the Father who sent me has Himself testified concerning me. Ang sabi nila, si John the Baptist una. Kung hindi nyo pinakinggan si John the Baptist sa verse 36, I have testimony weightier than that of John. The very works that I am doing testify that the Father has sent me. Kung hindi pa rin uubra sa verse 37, and the Father who sent me has Himself testified concerning me. No? So, ano sabi ni Jesus? Sino yung nagte-testify sa Kanya? God the Father Himself. But Jesus says something very serious. So, verse 38, ano sabi niya? Nor does His word dwell in you, for you do not believe the one He sent. Nagpapatotoo na ang Ama sa akin, pero hindi nyo naman pinakikinggan ang Kanyang tinig. At dahil hindi ninyo pinakikinggan ang Kanyang tinig, hindi kayo maniniwala sa isinugo niya. Amen? Tandaan ninyo mga kapatid, you cannot claim to believe in God while rejecting Jesus. Because true faith in God must include faith in Christ. Kung naniniwala ka sa Diyos at hindi ka naniniwala kay Kristo, walang silbi yung paniniwala mo. Because there is no way to the Father except to the Son. Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the life. So if someone says, I believe in God but not in Jesus, that is not biblical faith. Pwedeng Islamic faith because they believe in the Father but not in the Son. Pwedeng Jewish faith, they believe in Allah or they believe in Yahweh but they don't believe in Christ. Nakuha niyo po? Pero yung biblical, yung Christian faith, we adhere to the fact that if we believe in the Father, we must believe in the Son and we must believe in the Holy Spirit. One God, na po, but three in nature. Po, three person in one God. So, yun ang patotoo ni Jesus.
At ang sabi niya, may witness pa ako. At ang witness ko, ang Ama. Now, meron pa ba? Nakakatatlong witness na tayo. Si John the Baptist, yung mga ginawa ni Jesus, ngayon ang sabi niya yung Ama. Meron pa ho, at ito'y makikita natin sa verse 39 hanggang 40. The witness of the Scriptures. Sabi ni Jesus, you study the Scriptures diligently because you think that in them you have eternal life. These are the very Scriptures that testify about me. Nagbabasa kayo ng Bible dahil nakikinabang kayo rito. At tingin ninyo sa pagbabasa ng Scripture, mauunawaan ninyo ang buhay na walang hanggan. Pero itong Scripture na inyong binabasa, nagpapatotoo tungkol sa akin. Kaya every time na magbabasa tayo ng Bible, kailangan hanapin natin saan tayo itinuturo ng Biblia ang ating binabasa. Tinuturo ba tayo sa ating mga sarili o itinuturo tayo nito kay Kristo? Kaya huwag apply ng mga verses sa inyong mga sarili. Tingnan ninyo kung itinuturo tayo ng Biblia ang ating binabasa sa ating tagapagligtas dahil iyon ang sinasabi ni Jesus. The Scriptures will point and testify about Him. You search the Scriptures, and it is they that bear witness about me. Alam nyo, maging ang mga Hudyo noon, the religious leaders, studied the Bible, but they missed Jesus. Mga kapatid, this is very important. You can read the Bible, you can study theology, but still not come to Christ. Ang tanong, bakit? Sabi diyan, yet you refuse to come to me that you may have life. Why? Take note, the Bible is not just for knowledge. It is meant to lead us to Jesus. Kaya pag ang Bible, binabasa mo, hindi ka na itulak at hindi na ituro sa iyo si Jesus na siyang daan, katotohanan at tagapagligtas, walang pangalan sa silong ng langit na ating ikaligtas kundi siya, na mismo ang point ng pagbabasa ng Bible. Tandaan, don't just read the Scripture for information. Hindi ka magbabasa ng Bible para maghanap ng pangangatwiran sa iyong pinaniniwalaan. Hindi ka nagbabasa ng Bible para idepensa ang iyong pinaniniwalaan. Hindi ka nagbabasa ng Bible para maging DIY at humanap ka ng mga bagay na sa tingin mo mag-fix ng kalagayan at problema mo ng buhay. Nagbabasa ka ng Bible because you want to get to know Christ. Read it to know Christ and read it to trust Him more. Amen? So ngayon, nag-present na ng 4 na witnesses. Naniwala ba ang mga tao? Hindi. Bakit? Ano ang problema? The real problem is a heart that loves human praise. Sinabi ng Panginoong Hesus sa verse 41 hanggang 44, I do not accept glory from human beings, but I know you. Ako, hindi ako tumatanggap ng papuri sa tao, pero kilala ko kayo. Kayo, kilala ko, I know that you do not have the love of God in your hearts. Masakit to. No? Jesus exposed the real issue. You do not have the love of God within you. Basa kayo ng basa ng Bible. No? Pero hindi naman dahil mahal nyo ang Diyos. Kilala ko kayo. Wala sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Wala sa puso nyo ang pag-ibig sa Diyos. Kaya sa verse 44, how can you believe since you accept glory from one another, but you do not seek the glory that comes from the only God? So the problem, mga kapatid, is not the lack of evidence. Jesus showed 4 evidences, 4 witnesses. Ni-reveal dito that the problem is the heart. Ano ba ang puso ng tao? Pinakita yung laman nito
pinakita ang iniibig ng puso ng tao. They loved human approval. That is what we always want. Yung sasabihin ng tao, yung approval ng tao. Pag meron tayong gustong gawin, ang una nating consideration magugustuhan ba niya to? Magugustuhan ba to ng mga tao? Yung pastor, pag magsesermon sa umaga, naku, matatamaan ba yung pinakamalaking giver sa church? Yung pinakamalaking supporter? Naku, baka ma-offend yung elder kapag sinabi ko to. Naku, baka sila hindi nila magustuhan. Tandaan ninyo mga kapatid, ang sermon sa umaga, sigurado naman hindi magugustuhan ng maraming tao if you will preach the truth. Kaya wag mo nang tanungin sa kanila, nagustuhan nyo ba sermon? Dahil ang sermon na totoo, ang mensaheng totoo, hindi nagugustuhan ng taong namumuhay sa kasalanan. Sino ang gusto na sinasabihang magsisi sa pangangalo niya? Sino ang makakagusto nung sasabihan mong tigilan ang imoralidad, ang kabaklaan, ang katomboyan, at ang pagkahilig sa laman, pagsusugal, pagnanakaw? Sino makakagusto nun? Magsisermon ka ng ganun, tapos tatanungin mo yung mga tao, nagustuhan niyo po ba ang mensahe? Many preachers are looking for human approval. And that is the problem of the heart of the preacher. Mga kapatid, hindi ako nagpaparami ng supporter. Hindi ako nagpaparami ng tagapakinig. Kung ayaw nyo makinig sa akin, lagi ko sinasabi, it is not my loss. Walang mawawala sa akin. Kung dalawa na lang ang nakikinig at meron pang dalawang natututo, hindi ko titigilan ang pangangaral sa tinig ng pag-asa. This is not my commitment to you. It is my commitment to God. Not seeking human approval, not seeking your likes, your subscription, your following. I don't seek human approval. Many people, they love human approval, they love reputations, they love status. Kaya yung iba, walang ginawa kundi bati ng bati. Oh, batiin po natin si ganito, batiin po natin si ganon, good morning po ganito. Mas marami pa yon kesa doon sa mensaheng pinahayag. Bakit? Kasi ang mga tao naman gusto na babati Gusto nila yung binabanggit yung pangalan nila, mga kapatid. Kaya tinigilan ko na rin yung pagbati sa dulo Kasi pag may nakakalimutan ako, nagtatampo pa Pero hindi naman ginawa itong tinig ng pag-asa para magbatian portion. Kung hindi nyo gusto, scroll po ninyo, lipat kayo sa iba. Dahil wala naman po itong magiging silbi sa inyo. But if you would like to hear and learn the truth, stay. Para sa inyo yun. So, the problem is the heart. Because they loved human approval, reputation, status more than they love the Lord. Amen? And take note, hindi lang ito totoo nung panahon ni Jesus. Hindi lang ito totoo nung siya'y nangangaral. This is still true today. Some people reject Jesus because of pride. Some fear that what others will say. Ano sasabihin ng mga kaibigan? Pag nagsimba na ako, ano sasabihin ng kapitbahay ko? Ano sasabihin ng mga kaibigan ko? Ano sabihin nila, banal-banalan ako. And some love sin more than the truth. Tandaan mga kapatid, faith requires humility. Amen? So nakaapat na witness na tayo. Natapos na ba si Jesus dyan? Hindi. Nagbigay pa siya ng ikalimang witness, the witness of Moses. Sabi sa John 5:45, "But do not think I will accuse you before the Father. Your accuser is Moses, on whom your hopes are set." Bakit? Kasi ang sinusunod ng mga Jewish religion are the commandment. Dahil sinusunod nila yon. Kaya nga ang usapin prior to what we are discussing ay usapin ng Sabbath. Naalala nyo ba kahapon? Nagpagaling si Jesus nung paralitiko doon sa Pool of Bethesda, araw ng Sabbath. At ang mga tao ay pinagtatanggol yung araw ng Sabbath. Dapat hindi ka nagpagaling. Araw ng Sabbath yan. Hahatulan ka ni Moses kasi yon ay isinulat ni Moses dahil ibinigay ng Diyos yon kay Moses. Kaya dito ang sabi ni Jesus,
Hindi naman ako hahatol sa inyo. Hahatulan kayo ng sinulat ni Moses. If you believed Moses, you would believe me. Bakit? Kasi yung isinulat ni Moses ay ako. Moses wrote about me. Sinusunod niyo yung mga utos ni Moses, sinusunod niyo yung 10 Commandments, pero yung mga yun, pointing about me, sabi ni Jesus. But since you do not believe what he wrote, di nyo naman pinaniwalaan ang sinulat ni Moses, papaano kayong maniniwala sa akin? If you believed Moses, you would believe me, says Jesus. Alam naman natin mga kapatid, ang Jewish religion, naniniwala lang sila dun sa Torah. The Jews trusted Moses, but Jesus says, Moses actually pointed to me. Ano ibig sabihin nito mga kapatid? The meaning of this is all of the Old Testament. All of it. The law, the sacrifices, the promises, all point to Jesus. Can we say amen? Kaya si Jesus yung katuparan ng kautusan eh. Si Jesus ang fulfillment of what Moses wrote. So ang final warning, if you don't believe the writing of Moses, how will you believe my words? Rejecting Jesus is not just rejecting a man. It is rejecting all of God's revelation. Amen? 5 witnesses. Kaya if we will conclude our study for today, Jesus has given multiple witnesses. The first one is John the Baptist. Second ay yung mga miracles na ginawa ni Jesus. Third, the Father. Fourth, the Scriptures. And the last, Moses. The evidence is clear. So sa kabila nitong mga witness na ito, bakit hindi pa rin naniwala ang mga tao? Ano ang issue? The issue is the heart. Kahit tambakan ninyo ng katakot-takot na himala ang mga tao, kahit na latagan ninyo at bigyan nyo ng katakot-takot na Bible, kahit na nga mga himala ang patay ay nabuhay. Kasi yung patay doon sa sinapupunan ni Lazaro sa Luke chapter 18, pinababalik nung nasa Hades yung si Lazaro hindi po ba? Para bumalik sa bahay ng kanyang tatay kasi may mga kapatid pa siya na sigurado doon din pupunta sa pagdurusa. Pero anong sabi ni Abraham? Nasa kanila ang scripture. Nasa kanila si Moses. Di ba? Ano ibig sabihin nun? Andun na sa kanila yung mga witness Wala nang ibang witness. Yung patay na mabubuhay, hindi na nila paniniwalaan yun. Pag hindi nila pinaniwalaan si Scripture, si Moses, ang Ama, ang miracle, si John the Baptist, those are the witnesses. Hindi rin nila paniniwalaan ng isang patay na nabuhay. Amen mga kapatid. Kaya ikaw, ano pang witness kailangan mo to believe that Jesus is the Messiah? Ano pang witness ang kailangan mo to prove that Jesus is the Christ? The only way to the Father. The only name given for us to be saved. Mga minamahal na mga kapatid, lalo na yung mga bago lang mananampalataya, Jesus is not asking you to admire Him. Jesus doesn't need a fan. Jesus is calling you to believe in Him. Believe that He is the Son of God, the Messiah. Kaya nga sabi niya kay Peter, "Blessed are you, Simon, son of Barjona, for this was revealed to you not by flesh and blood, but my Father in heaven." So if you believe that Jesus is the Son of God, it was a revelation from the Father. At kung nanampalataya ka, blessed are you. So believe that He is the Son of God, believe that He died for your sins, and believe that He alone gives eternal life.
Amen? Mga minamahal kong mga kapatid, imagine a dying man of thirst beside a river. The water is there, the evidence is clear, but he refused to drink. The problem is not the water, but the problem is the refusal of the heart. The hardness of the heart. The undesire to drink. Kaya malibang ang Diyos ang bumago ng pusong yon, hindi tayo lalapit sa tubig para uminom. Mamamatay tayo sa ating kalagayan. Amen? Now for a reflection question, who do you personally say Jesus is? Are you just hearing about Jesus or truly believing in Him? Is there anything in your heart like pride, fear, or sin that preventing you from fully trusting Christ? Do you read the Bible to know Christ or just for knowledge? And the last, are you seeking God's glory or the approval of people? Bilang final encouragement, mga minamahal kong mga kapatid, araw po ng Thursday ngayon, I would like you to take comfort. Your faith is not blind. God has given clear and powerful witnesses to see His Son. To those who are unsure, do not ignore the evidence. Do not harden your heart. Come to Christ and you will have life. Amen? Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos, tayo po'y tumungo, tayo manalangin. Salamat sa paalala, salamat sa mga witnesses na naipahayag. Salamat sa witness ni John, ng mga himala, ng Ama sa Langit, ng kasulatan at ni Moses. Nawa sa pamamagitan ng mga bagay na ito, ibukas ang aming mga isipan na nakita namin na si Jesus ang tunay na anak ng Diyos. Thank you, Father, for giving us this lesson. Thank you for reminding us. Thank you for opening our hearts. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.